Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading and a collective reading. Your energy at this time. Dali na. Sign of Wands in Reverse. May natanggal sa yung baggage ngayon. May na-release, may natanggal sa iyo na nagpabigat sa iyo o mabigat yung pakiramdam mo maybe lately. Ngayon ay magaan na. Kasi may natanggal sa yung baggage, pwedeng negativity yun o kung hindi man negativity yan, ay pwedeng resentment, so magaan na din pakiramdam mo, no? Parang nakakahinga ka na ng maluwag, parang maliwalas, or you feel more free, more light right now. Ano to natanggal sa'yo? Negativities? Yes, negativities yan. Yung natanggal sa'yo. See? Any baggage, okay? Pero negativities daw yan. Madami kasing klase lang. Pwedeng maging baggage, no? Pero negativities yan. Saan galing yung negativities na yan na natanggal sa'yo? Sa ibang tao. Oo, sa ibang tao. At mukhang sa emperor pati. Sa mga taong powerful ang personality. Ano tong emperor na to na pinanggalingan ng negativities niya na sinend sa'yo? Ano yan siya? Oh my gosh, Queen of Swords. May galit sa'yo yung tao na to. Oh. May galit. Parang tinatandaan ka. Gusto kang pigilan, harangan, i-restrict. Alam mo yung very clear sa kanya na hadlangan ka niya, pipigilan ka niya. Cold siya sa'yo, unemotional tong tao na to. Ano ba to? Anong gender nitong emperor na to? Kasi yan lang ang ini-embody niya ngayon, no? Lalaki. Lalaki siya. Yung emperor na yan. Lalaki talaga. Ito yung kanyang, inimbody energy, emperor. Lalaki. Lalaki. Ano ba to? Nakaaway mo ba to si emperor? Hindi. Hindi mo nakaaway yan. Naging may galit sa'yo si emperor, or may puot ba siya sa'yo si emperor? Parang may puot siya sa'yo eh. Hindi puot. Pero sa kanya galing yung negativity. Galit. May galit o matinding galit. Kahit galit. Marami. Negativity. Binuhusan ka pati niya ng negative or emotional toxicity niya. Emotional toxicity niya yung binuhos niya sa'yo, at negativity. Paano may ginawa niya sa'yo? Basta may galit yan siya. May or negative emotions, mga ganun ba? Alam niyo, parang eager siyang gusto kanyang hadlangan, pigilan. Gusto kanyang hadlangan, pigilan. Pwedeng gusto kanyang hadlangan ng magkatuluyan kayo ng person mo. Nasa ganun na hindi kayo magkatuluyan ng person mo. Lalo na kung third party or may gusto sa iyo yan na alam niyo may person ka na gusto mong makatuluyan, no, na iba. Or else ay third party yan. Or else ay naiinggit sa'yo. Naiinggit sa relationship mo. Pwedeng ganun. Or gusto niyang pigilan yung umasinso ka. Nahadlangan niya na yumaman ka.
na i-block niya yung blessings mo. Mga ganun. Para ba nakafocus talaga yung isip niya sa'yo, klaro kung ano yung gusto niya kung ano yung gusto niyang mangyari sa'yo, na hadlangan niya talaga, no, hadlangan. Ganun, gusto ka niyang hadlangan. Kung lalaki, pwedeng bakla din. Kasi yung bakla, may pitoy naman yun. O kaya, tunay na lalaki, pwede din ha. In-embody mo energy ngayon. Ano kay, you speak your own truth. Pag nananalangin ka, may faith ka, taimtim ka manalangin, yung panalangin mo totoo, hindi siya kadramahan, hindi pang manipula, hindi kasinungalingan, kasi sumisimbolo din yung blue ng truth, no, and freedom. So you're also free o malaya ka na makapag-communicate sa itaas, no, pag manalangin ba, ganun. Ano yung intention mo, pure or totoo yung mga panalangin mo, yung mga pinagpipray mo, totoo yung mga sinasabi mo sa panalangin mo, kasi truth to and you are courageous to speak the truth, na kung ano yung gusto mong sabihin, you are courageous and you tell the truth, ganyan, pag nananalangin ka. And with emotion pa yan, kasi water yun, no? There's water. Parang sa ilalim ng tubig yan Ano pa ang energy mo? Gusto kasi itong card na to, guys, oh. The Father, you are connected sa God. The Father. Upright ba to? Nabangga pa kasi yan Hindi na connected ka sa God, kundi pinapakinggan ng God yung ano mo, yung prayers mo. Kasi may nagpipray. Yes, pinapakinggan ng God ang prayers mo. Ayan o natatanggap ng God yung prayers mo. Pinapakinggan niya. Pag ikaw ay nagpipray, pinapakinggan niya yung prayers mo. Natatanggap niya yung prayers mo. Ayun. Kasi siguro pure-hearted ka. Alam naman kasi yan ng langit ng God, no? Sa langit ng God, no? Yung kung yung isang tao ay pure or not, kung sinungaling or hindi, kung nadadrama lang or totoo yung sinasabi niya, mga ganun ba? So ano pa? Energy mo. One more. Gaganda kasi to. Ganun pa rin. Yung mga dinudulog mo doon sa itaas, sa God, no? Yung mga panalangin mo, dinidinig niya. Ayan. O maaaring palagi kang nananalangin at dinidinig niya yung mga panalangin mo. Ayan. Ganun pa rin yung nilabas. Ano ang darating sa'yo? The world in reverse, guys. It's a new beginning, a new cycle. May bago kang umpisahan. May bago kang sisimulan. New cycle na yan. Nag-close na yung isang cycle. No? Natapos na. Na-complete mo na yung cycle na isa. Or maybe it's a journey. It's a path na nag-close na, and then you will start another journey. A new cycle, a new path. Pwedeng ganon. A new adventure, a new
life cycle, a new cycle. Ganon, may simulan kang bago. Ano tong sisimulan mo na to na cycle? Ayan o, Page of Pentacles. Meron kang umpisa na path or journey or pwedeng relationship or else ay career or may umpisan kang goal na achieve mo. Pwedeng it's a mission din or your purpose. Pero ano to guys, yung stable ka, yung may growth na. Yun ang umpisan mo. Yung umpisan mo ay nag-grow siya. No, hindi siya napipiste, hindi siya naruruwen, hindi ka kung baga sa tanim pa hindi napuputol, no? Continuous yung growth niyan, continuous yung pag-grow mo. Oh. And you will be passionate. Continuous yan at pag-grow ng pag-grow. Kung sa kapirahan naman yan, pag-grow ng pag-grow yung income mo. And you are passionate and nagiging creative ka. Ano? Nagiging creative na yung mind mo. Passionate and creative and positive ka. Sa umpisahan mo na to at may growth to. At maging consistent ka dyan. Hindi ka maging toxic dyan. Yung parang hindi capable, hindi ka maging ganon. Instead, maging capable ka. Maging passionate ka pa nga and positive and creative with these colors. And for sure, kasi with the color brown, yung maging simple ka lang, simplicity, natural na ikaw. Ganon. You will be your natural self, your authentic self, pwede ganon. Natural lang. Na, hindi ka marte. Yun ang nasisenso nito. And, ano to umpisa mo, mission mo? Let's see. Yes, it's your mission. Mission mo itong umpisan mo. Or it's one of your mission. It's your mission. Kung may natapos ka man, siguro isang mission mo yun, natapos mo. Or kung ano man yun, yung natapos mo. Ano pa itong umpisan mo na to? With the world in reverse na yan. Ano yung umpisan mong mission na yan? Ay guys! Meron kang nga mission. Ito. Meron kang tatargetin. Kasi may bow and arrow and you're passionate nga and may focus ka, may mata pa ng agila at may tuka ng agila dito, no? Na para bang sharpshooter ka, no? Hindi mo miss yung target mo. Yun ang mission mo. Ewan ko, baka goal mo yung targetin mo para ma-hit mo na yung goal mo, para ma-achieve mo. It's your mission. It's your mission. Ang mag-share ng balita, ang mag-share ng spiritual messages, pwede din maging prophet, pwede din ang magturo ng scriptures. Kung ano yung nasa Bible, pwede din with this card Pero ito talaga, meron kang tatargetin. Meron kang i-hit. Ano yung i-hit mo na yan? Tingnan natin. Ano yung i-hit mo na yan? Body and mind. More clarification with this. You are strong and capable na ma-hit mo yung target, no? And ito, strong din naman itong i-hit mo and powerful and balance yung body and mind niya. So this is powerful, strong. Ano ba itong i-hit mo? Tao ba to? Tingnan natin. Ay, tao. Yan yung i-hit mo, tao. I don't know kung anong klase ng i-hit baka sabihin nyo baka isipin nyo yung barilin. No.
yung tamaan siya sa puso ba? In love sa'yo. Pwedeng ganon, no? Yung magsisi siya, manghinayang, yung tao na to, o magsisi sa mga nagawa niya. Ano ba to? Isang tao lang ba to i-hit mo na yan? Let's see. Isa lang pala yan. Oh. Parang tatamaan siya eh. Tatamaan siya ng sasabihin mo. Oo, tatamaan siya ng sasabihin mo. Ganun. Na magsisi siya. Manghinayang siya. Na sa ganun ay magbago siya. Para magbago siya. At mag-offer ng cup of love sa'yo. Hindi ganon. Para ang mag-effort sa'yo. Hindi. Para magbago siya. Pwedeng ano to, may ginawa na masama to. Or, ano to, evil doer. Evil doer. Gumagawa siya ng mga, evil doer siya. Pwedeng walang gusto niya sa'yo. Pwedeng, masamang tao nga yan. Or evil doer. Ayan o, gumagawa ng mga scheme. Baka witch. Witch. Para magbago daw siya. Pero, baka witch siya or maskim. Ganun. Isang tao lang naman yan eh. The Hermit. May ginagawa to. Ito yung lumabas nung guys, nung tinignan ko yung tuwing tingin ko kay Joros na sa energy niya. Kinuha siya ng The Hermit. Pero hindi tao yung Hermit daw na yun. Elemento daw yun. Encanto. Nalala ko lang yung Hermit. Yung si Joros Flores ba? Yun ang nilalabas. Umpisang card pa lang. Tuwing tingin ko may Hermit talaga. Lumalabas dun. Pag yun ang kuhaan ko ng energy. Never mind. Nalala ko lang. Yun ang sinasabi dun eh. Tao daw to guys. Hindi Encanto ha. Doon sa kay Joros yung Encanto na yun. Joros Flores. Sa'yo tao to. Nasama ko na naman naisip ko eh. Nalala ko lang. Ano pa? Ang i-hit mo. Ano yung i-hit mo na yan? Tingnan natin. Devil. Mga devil. Devil. As in devil na mga jablo yung i-hit mo. Oo. Devil o mga jablo, i-hit mo sila. Basta you are capable. May capability ka na alam mo na ba kung ano yung gagawin mo? Kung paano ma-hit yung mga jablo? Alam mo na? Hindi pa. Hindi pa. Hindi mo pa alam. Sasabihin kung may mag-guide sa'yo yan. O kahit sa vision mo. Basta malalaman mo na lang yan. Para sa'yo yan. Kung mission mo yan eh. Diba? Dahil mission mo yan, malalaman mo kung paano mo hit yung mga jablo na yan. Jablo. Diba? Mga extraordinary. Yung dito. Pero anghel, mga angels ang nagagay dito guys kaya mga ganyan na reading. Ano yung nagagay dito ngayon? Angels ba? Angels. Angels nagagay dito ngayon. Diablo din. Tapos meron ka ding isang witch na mga powerful daw. So, ibig sabihin mga Diablo to. Ayan, yung nagsisimbolo ng ganito. Sumisimbolo ng ganyan.
Mga jablo pala to. Ito, sumisimbolo ng mga ganyan. Meron ding na witch, na isang witch na matamaan sa sasabihin mo. Baka makabanggit ka ng word, no, na tatamaan siya, na magbago siya. Ano yung magbabago yan? Magsisisi siya. Isa lang siguro yan. Ano yung magsisisi yan, yung witch na yan? Ay, hindi siya magsisisi. Ano yan? Manghihinayang sa mga mawawala sa kanya. Magbago lang, magbago. Magbago lang siya, magbago. Magbabago daw siya. Pero, it depends pa rin yan. Pero, magbabago daw yan pag natamaan. O, pag nawala sa kanya yung mga meron siya, doon siya magbabago. Witch yan. Sa evil forces yan. Basta witch siya, alam naman sa light. Hindi Wala lang sabihin nila sa Diyos sila nakapanig. Hindi Yung gawain nila evil Paano, paano maging sa light sila? Kay mga scheme, deceit, evil yung ginagawa nila. Witchcraft. Paano naging yan sa light? Sabihin pa nila, light worker sila. Hindi, sa yan sila. Demonyo. Kademonyohan yung ginagawa nila yun. Well, ganyan. Bakit pinapatarget na ba yung mga jablo? Pinapatarget na. Pinapapatay. Parang 50-50 pa to. Pinapapatay ba? Pride na yun, Seven of Swords. Basta pinapapatay na yan sila, yung mga jablo. Siguro mag-umpisa sa maliliit. Sa mga pawn nila. Hanggang sa, yung may mga rank na. Kasi nga, di ba, nasa end of times na tayo. Pinapapatay. Siguro kaluluwa na lang nila ang kasi may katawan yan sila, guys Yung kaluluwa na lang nila ang matira. Tapos, yun na yung titira doon sa impyerno pagka pagka ikulong na sila doon. Yung iba siguro ng mga jablo. Yun. Basta ganun. Ipapatay daw sabi Kasi may katawan ngayon sila. Di ba si Leviathan na isa pinatay ng God yun? Kasi hindi pwedeng dalawang mabuhay kasi dadami sila. Talagang sisirain nilang ang isang katauhan o i-destroy nila o ubusin nila isang katauhan pag dumami sila yung Leviathan, yung subspecies ng Seraphim, kasi mga dragon yung tubig kaya subspecies ng Seraphim. Pero yung Seraphim talaga, pula yun sila, red dragons na yung pahaba. Yun alam ko Ito, kaso lang, yung pakpak ng Seraphim, maganyan yung Seraphim. Pero malalaki yan yung Seraphim, guys. Kasi naitanong ko yan Ayun, mahaba yan sila. Alam niyo yung parang Chinese dragon. Maganon. Pero, mang pakpak daw ng Seraphim. Nagabaylo ba? Kumbaga sa Ilonggo pa nagabaylo sila sa pagiging dragon. Pwede din na humanoid. O kung ano man ang gusto nilang form. Pero they are fiery serpents in heaven. Mga ganyan yung Seraphim Kaya yung Leviathan, subspecies ng Seraphim yan. Yung nasa tubig siya. Kaya nga si Lucifer, di ba? Siya? Red dragon daw. Nasa Biblia. Kasi Seraphim yan siya. Prince ng Seraphim yan. Si Lucifer. Pero puro naman yan. Puro gemstone yung katawan doon. Lucifer may mga blue sapphire. Puro gemstone daw yan. May mga diamond. May jasper. Ano pa yung nasa katawan yan? Kasi talagang napakaganda daw yan yung paggawa ng ganyan. Kay Lucifer. Dragon. Yung nagiging sila. Yung nag-iiba-iba ng anyo. Kaya nila mag-iba-iba ng anyo.
Ganun. Ganun naman yung mga anghel, kaya nilang anyong tao. O kung anong mga anyo yung gayahin nila. Pero yung mga serapim lang ang nagiging dragon. Pero yung iba, hindi. Kasi yan ang kanilang form talaga. Pero kaya nila mag-anyo na ibang form. Yun ang alam ko dyan na. Pero mas malakas na yung Leviathan na yan. Ang laki ng Leviathan na. Nasa 300 miles. Miles ba yun? 300 miles. Tagal na kasi nabasa ko yun. 300 miles ata yung haba nun. Parang, basta ang haba nun, di ba? Pag 300 miles. Ang laki. Mahaba yun. Pahaba kasi na klase ng mga dragon yun eh. Ganon yun, mga serapim yun. Saan kaya ngayon yung isang Leviathan? Ang alam ko yung buhay ngayon si Behemoth eh. Yung si Leviathan na ewan ko kung si Behemoth pa eh, dragon din yan. Parang hindi siya dragon eh. Yun ang asawa ni Leviathan. Ang alam ko yun ang buhay, pero si Leviathan, alam ko patay na siya. Pinatay ng God yun. Pinatay na daw siya ng God. Yun ang alam ko. Kasi hindi sila pwedeng mabuhay pareho kasi magkakaanak sila. Delikado. Lilipulin nila yung mga tao. At yung mga nandito sa mundong to. Kasi kahit ano lang kainin nila. Nagsi-self-generate pati yung mind. Hindi basta-basta mapatay yun. Napakalakas daw ng mga Leviathan. Ng Leviathan na yun. Lalo yung pinatay ata. Yun ata yung pinakamalakas. Papatayin talaga yung mga Diablo. Ayan. Pero bakit tao ang papatay? I think hindi basta-basta tao. Hindi ka basta-basta tao. Kasi ang papatayin mo ay Diablo. Hindi ka basta-basta na tao. Sabihin na tao lang or taong origin. I think hindi taong origin mo. Bakit mga Diablo ang titirahin mo. Pero dun sa magkukulang word lang, so word mo lang, targetin mo siya, magbago siya. Pero yung Diablo, yan ang mission muna umpisan. Tatargetin ang mga Diablo, papatayin ang mga Diablo. Kasi nasa end of times na to. Ayun ang reading dito. Message ng angels for you. In your eyes, I'm alive. Inside you're beautiful. Ano man tawag dyan sa mission mo na yan? Yan na yung nakatakda sa'yo. Yan na yung nakatakda sa'yo. Nakaset na yan siya. Nakaset yung nakatakda. Yung English na nakatakda, nakaset. Iba naman yung nakatadhana. Nakadestined naman, di ba? Pag English, pagka i-translate sa English yung nakatadhana. Nakadestined. Ito, nakaset na yan. You're appointed na patayin na ang mga Diablo. Yun ang nakatakda. Appointed ka na patayin ang mga Diablo. Ay, merong self na lumabas. You will know your true self with the help of the Holy Spirit. Or dadapuan ko ng Holy Spirit, papasok sa Holy Spirit. Makilala mo yung sarili mo, kung ano yung purpose mo, yung mission mo in life, makikilala mo yun within you. Doon mo yun malalaman sa sarili mo, within you, parang may umiilaw sa loob. So yan.
sarili mo mismo yan. Nakilala mo yung sarili mo. Message ng angels for you. Do some research. You need more information about this situation. Look into it further before proceeding. So, kailangan mo muna mag-research, no? Do some research. Kailangan mo ng more information tungkol sa situation na, kung ano man yung situation na yan, no? Look into it further before proceeding. Bago ka mag-proceed, tingnan mo muna maigi. So, ayan, baka meron kang balak na ipundar, simulan na negosyo, kung ano man. Mag-research ka muna, o kung merong nag-aalok sa'yo ng investment, research mo muna yun, mag-research ka muna, baka scam, o diba? Ano ka muna, alamin mo muna, no, look into it further, no? Pag-aralan mo muna maigi, tingnan mo mabuti, no? Bago ka mag-proceed. Kasi baka may trap or scam or ano man. New home ay lilipat ko, guys. New home will be moving on. Moving is a step in the right direction for you. Oh, you need to find a new home, or kailangan mo maglipat, o may lilipatan ka. Pwede may lilipatan ka na, or kasi pagka mga ganyan na nakaset na you're appointed for this mission, no, ay may divine plan yun eh. Ano ba yan? Para ka ng robot, ganun. Kasi naayon sa divine plan yung buhay mo, ganun. Yung takbo ng buhay, para ka nga ng robot niya. Ganun nga yun. Di ba, nabanggit ko dati na pagka may mga mission ka or para kang robot. Ganun. Kasi naaayon sa divine plan yung takbo ng buhay mo na kailangan pagdaanan yung ganito, ganyan, na may experience mo yan. O, ganun ba? Para kang robot. Oh, ganyan yan. Yung may mga nakatakda, yung may mga mission, hindi ganun ka malaya talaga na yung may free will kagaya ng ibang tao na ano yung gusto nilang gawin sa buhay. Masaya sila, nag-enjoy lang. Iba yung may mission, iba yung may mga nakatakda o may mga nakatadhana. Kasi parang robot nga. Nakasunod kasi yan eh. Parang dumadaan ka sa divine plan. Yan. Gusto mo hindi, kailangan pagdaanan. Diba? And puro mahirap at meron din masaya yan. Siyempre mas stress ka lang yan kung puro na lang pahirap. Para ma-challenges baga na. Ay, ano pa? Weird, no? Pero yan ang reading ngayon. Para bang exaggerated. Pero yan kasi ang reading eh. Yan ang kinalabasan ng reading ngayon eh. Yan ang kinuhaan na energy ng angels eh. So, ano pa? Tungkol dito sa new home na to, meron na nakaprepare, nalilipatan mong bahay? Kasi dumadaan ka nga sa meron. Sa divine plan, meron na yan silang nakaprepare, o maaaring may tao na mapera, mayaman, may bahay ng malaki na naka-prepare na yung bahay, no? Kasi nasa divine plan eh, nasa parang nakaset na yan siya eh. Ganun yun eh. You're appointed for something great to, kasi titirahin mo yung mga jablo, patayin mo yung jablo. Merong bahay na nalilipatan. Meron na. At mukhang magiging mayaman ang buhay mo. Malaking bahay yan. No? Masagana sa pera din. Abundant yung magiging buhay mo dun. Meron na. Baka mansion pa yung bahay na yan. Kasi 10 of Pentacles.
So, ano yung bahay na yan? Nalilipatan mo? Malayo ba yan sa inyo? Malayo. Lilipat ka nga eh. Oh. Mag-impake ka. Charot. Basta malayo. Malayo daw yan. Or baka medyo malayo. Pwede din malayo talaga, no? Oh, may paglilipat eh. May paglilipat. Oh. There's movement here. Na kailangan mong lumipat. Part ng mission mo yan. Ng nakatakda sa'yo. At naka-prepare na yan kasi nakatakda ka nga eh for something. Nakaset na yan siya, guys. Ano pa? Ganun talaga pag mga may tinakda sa'yo, hindi lang basta-basta yan. Mga ano yan, kaya dumadaan sa mga mahihirap na pagsubok at mga parang matindi kasi nga tingnan nyo, mga spiritual na labanan yan, mga ano yan. Sa akin ngayon, sabi ng mga gagamot, nag-iipon ako ng kapangyarihan kaya ako nagbabaon ng mga ano. Kasi di ba may nakatakda din sa akin. Nag-iipon ako ng kapangyarihan kasi dahil may nakatakda sa akin. Ganon din sa akin eh. Oh. Hindi nga basta-basta yan eh. Ako nga lang dinawa sa sarili ko eh. It's painful actually, pero tinitaste ko lang. Okay lang yan. Kailangan yan. Dumadaan ka sa preparation pag may nakatakda sa iyo. Ganon yun. Pag may mga mission ka or purpose or kahit nakatadhana siguro guys. Pero parang hindi ganon kahirap siguro pag yung mga nakadistin lang, no? Ganon. Unlike sa nakatakda na may mga ganyan na mga mission, mahirap yan. Or baka capable ka naman dyan eh. Kasi ikaw yung nakaset dyan. Appointed ka dyan sa ganyang mission. At saka iti-train ka naman ng gusto niya. Ganun yan. Saan ka lilipat? Pwedeng sa ibang bansa? Ganon, mga ganon ba? Oo, pwedeng sa ibang bansa. Kasi malayo ata. Pwedeng sa ibang bansa, doon ka lilipat. Doon yung nakaprepare na bahay sa'yo. Pwedeng ganon. Alam mo man o hindi, baka ma-surprise ka na lang pagdating ng panahon. Baka, ganon. New home. Pag may kumatok na opportunity, yan na yun. Sino yung darating sa'yo na person? May darating mo sa'yo person na lover or wala pa. Wala pa darating na person na lover. Pero may malapit na kumatok sa puso mo, kumatok sa pintuan mo na person. Meron. Parang ano pa to guys eh, parang nagja-juggling. Malapit. May malapit na daw. Kasi parang nagdadalawang isip siya, hindi siya sure. Yan, parang nalilito. Baka may option to o kung ipurso ka niya o hindi. Nagja-juggling. Baka may napajuggling influences ng iba o mga atake ng iba ba. Alam niyo yun. Yung mga scheme ng iba, deceit na ginagawa nila o ng mga evil forces. Sino yung person na yun na malapit ng magpurso sa'yo? Let's see. Sasaktan siya. Parang may nabibitray sa kanya, may umaatake patalikod. Or may nanraidor nga na hurt. Ano pa? May gumagawa sa kanya ng katraiduran.
O nasasaktan lang talaga. Anong feelings ng person na yan sa'yo? Upright ba to? In reverse. Hindi pa healed. Hindi healed, hindi balance, hindi kalmado, hindi relax. Kabado siya. Yan ang nararamdaman niya. Kabado. Hindi healed. Ano pa ang kilala ka na nito kaya nagdadalawang isip siya yun. Kung ipursu ka o hindi. Kung puntahan ka o hindi. O kung puntahan ka o hindi. O kung ipursu ka o hindi. Ganon. Kung yung alam yung parang goal, no, with the King of Wands na goal ka niya ng gagawin niya lahat, no, para makuha ka, para ma-achieve ka, parang ganun ba, para mapasa kanya ka. Dadalawang isip pa siya, hindi makapag-desisyon ba, kasi Two of Pentacles. So mahirap ang mga ganyan na path, guys, yung may mga nakatakda kasi. Basta ganun, mahirap yan. Pero kasi great naman yung mission eh. Malaki yan eh. O, isipin mo, ikaw yung tagapatay ng mga, o baka isa sa tagapatay sa mga jablo. O ikaw talaga lang. Malalaman na lang yan. No? Ano yung mga mangyayari pa. So, bakit tao, no? Maring hindi taong origin mo yan pag mga ganyan. Hindi ka basta-basta tao. O hindi taong origin mo pagka ganyan. Ano pa? Kasi kung tao lang, walang laban sa mga ganyan. Pag taong origin, walang laban sa mga jablo. Diba? Pinaglalaruan nga lang ng mga jablo yung mga tao. Walang kapangyarihan ang tao eh. So, ibig sabihin, baka hindi taong origin yan. Anong gagamitin mo para mapatay mo ang mga jablo? Lakas, tapang, courage, strength. Yun ang gagamitin mo, lakas mo, tapang, strength, courage. Courage. Rapa-rapa na makipaglaban ka sa mga jablo, patayin mo sila. May katawan kasi yung mga yan, unlike sa mga demons, walang katawan, spirits na yung mga demons na yun. Kung nagkakaroon kayo ng vision, no, makikita niyo yung mga entities na yan eh. Pag nang-atake sa inyo, yung in a trance state, lalo sa mga ganon, dyan kayo nagkaka-vision yun. Makikita nyo yan pag may mga entities na nasa paligid nyo o nang-atake sa inyo. Lalo na yung mga dumadaan sa mga divine plan, sa preparation, ay dyan ka challenge eh. Bakit na-experience ko yan? Na atakihin ka ng mga yan. Makikita mo yan habang yung parang in a trance state ka sa vision mo. Makikita mo yan sila. Pati yung parang sila umatake. Pati yung kapangyarihan nila makita mo sa vision mo eh. Third eye ata yung nakikita yan. Ganon yun. Yung maka-relate lang dyan yung mga nagkakaroon ng mga ganyan. Pero madalang na siguro yung nagkakaganyan. Pero for sure, marami naman siguro sa inyo yung nagkaka-vision. Tingin ko lang. Tingin ko lang. Hindi kasi lahat ay aware, no, sa mga ganyan. Or ay parang hindi spiritual yung iba. Ganon. Tingin ko lang. So, ano yung gagamitin mo pa? Ano yung gagamitin mo para mapatay yung mga jablo? Kasi yan ang mission mo. Counselor.
Using your words. Salita. Salita. Words. Ano pa ang gagamitin mo para mapatay ang mga jablo? Let's see. Ano to guys? Your perception. Yung, hindi mo kasi yan sila makikita kaya parang nakapiring dito yung, hindi mo makikita ng mata, may laro kang tao ka. Ngayon, tao ka. Parang kidlat. Parang, using your perception, you have that inner power within you na magagamit mo na para naka-blindfolded ka ba. Hindi mo kasi yan sila makikita ng dalawang mata mo. Through your vision, your third eye, makikita mo ngayon sila. Yung ina-trance state ka. Ganon. So, matutunan mo yan siya. At nag-uumpisa ka na din naman sa path na yan. Yan yung umpisan mo. Matutunan mo yan. Hindi ko pwedeng explain sa inyo lahat. Baka sabihin nyo, exaggerate na, gano'n, yung mga experience ko. Imposible naman. Charot. Yung mga tungkol sa mga ganyang spiritual. Yun lang, yung parang light lang. Ano pa? Okay, pag ipikit mo yung mata mo, makikita mo yung mga sa paligid mo kung merong mga entities. May ganyan din kakayanan O kung mafe-feel mo yan sila. Or I cannot explain it to you. Malalaman mo na lang yan. Malalaman mo na lang yan. Pag nasa ano na. Ikaw ang makadiscover niya sa sarili mo. Ano pa? Mahirap mag-explain tungkol sa mga ganyan. Malalaman mo na lang yan sa sarili mo. Baka iba kasi yung sa'yo well, ano yung gagawin mo para mapatay mo yung mga jablo? Ano yung gagawin mo? Alam niyo, matapang ka, na may integrity. Ayan. Yung may integrity ka na manindigan ka sa side ng light, sa tama. Sa mission mo. Na yun ang mission mo, patayin sila yung mga jablo. Yun. Sa bahay ka ba nitong person na to na nagja-juggling lilipat? Tingnan natin. Hindi. Pero may lilipatan ka. Baka pinrepair ng langit yun sa'yo. Ng kalangitan, syempre na dumadaan ka sa sa divine plan Pinrepair yun sa'yo ng kalangitan, no? Yung bahay na yun, para sa'yo yun. Nalilipatan mo yun. Bakit lilipat ka doon? Baka nandun yung mga jablo. Papatayin mo. Doon sa place na yun. Baka nandun sila marami. Baka i-train ka pa doon o kung ano man. Doon mo ma-discover yung mga kakayanan mo. Diba? Baka may mag-train pati sa'yo doon. No? Malay mo. May manggil doon. Titrain ka nila doon. No? Diba? May mga naka-prepare na doon. It's a great mission, guys. Hindi basta-basta yan. Parang exaggerated pa nga diba? Pero, yan ang ng anghel dito yan ang kinuha na energy ng anghel dito So, ano pa? Ang tungkol sa person na to na magpurso sa'yo, darating sa'yo. Kasi nagja-juggling pa siya Nahirapan siya, parang na-left out in the cold. Pwedeng nagdurusa pa siya ngayon o baka nahirapan financially o kunti yung pera niya, pwedeng ganyan. Or else ay meron ba kukuha sa'yo para ilipat ka doon sa bagong home na yan, sa new home? Destiny mo, it's your destiny na person, nakadestin sa'yo na person. Nakadestin sa'yo na person, yan ang kukuha sa'yo. See? Ex mo yan. Ex mo yan siya.
Or kung hindi mo man ex, nasasaktan siya. O ex mo na gusto niya makipagbalikan sa'yo or nasasaktan siya ngayon, heartbroken siya ngayon. Basta destiny mo, naka-destiny. So, ayan guys, ito na lamang for collective reading.